pinaka-epektibong paraan? How I eat bashers for dinner. Masasaktan ka ba kapag nakabasa ka ng mga negative comments, yung mga bashings, o kaya yung mga rude talaga na criticisms? Kaya ano ang gagawin mo kapag naka-encounter ka ng mga bashers? Ito na yung top 5 effective tips or more laban sa mga bashers. Katulad nito, gusto niya mawala ako sa mundo, kinall out ko siya, and then nag-sorry. Number 1 is ignore. As a content creator, ito yung isa sa mga pinaka-common na ginagawa, tsaka effective tip. Dahil kapag papatulan mo kasi, mas lalo silang aarangkada. Kaya mas maganda na lang na hayaan nyo lang silang mag-bash or mag-leave ng negative comments dun sa mga post nyo, videos nyo, kasi magsasawa din sila kapag hindi sila pinapansin. Pangalawa naman ay delete comment. Kapag hindi ka comfortable na nakikita yung mga negative comments, i-delete mo na lang kasi nakaka-stress no kapag may nababasa ka na negative na comments, yung mga bashings, lalo na kapag below the belt. Kaya para magkaroon ka ng peace of mind, i-delete mo na lang yung mga comments, o di ba? Pangatlo naman is correct them. Kasi titigil sila kapag na-realize nila na medyo hindi nila iniisip yung kino-comment nila. So kapag kino-correct mo sila at nire-remind mo na medyo hindi sang-ayon yung mga sinasabi nila, may parang discrepancy sa mga kine-claims nila, doon nila marirealize yung bashing na comment nila at magsusorry. Fourth naman is exposing them sa inyong mga post. Ito yung isang effective na tip na ginagawa ng mga ibang content creators, lalong-lalo na kapag super below the belt na yung kanilang mga sinabi sa comments. Ito yung parang wake-up call para sa kanila na medyo mali talaga kapag below the belt yung mga pinagsasabi mo dun sa comments na nakaka-hurt talaga ng feelings dun sa mga content creators. Number 5 is blocking. Ito yung mga ginagawa ng mga content creators wherein kapag medyo nanghaharas na yung basher mo, hindi sila tumitigil sa pagko-comment ng negatibo, yung below the belt na sa mga iba't ibang post mo, tapos nagme-message pa sila sa inbox mo. Kaya para matahimik na, i-block mo na lang para hindi ka na nila magambala pa. Tapos meron yung option na also block yung mga new accounts that they create na usually makikita mo dyan sa FB. By the way, andito ako ngayon sa La Union, sa Bawang La Union. Ayan, kung makikita mo, andito ako sa beach. And syempre, iniingatan ko yung kamay ko para hindi mahulog yung phone ko. So, dagdag na tayo, no? Number 6, reporting their negative comments. Yung iba kasi, parang bullying na, no? Kapag paulit-ulit na silang nanlalait sa mga comments. Tapos, harassment. Kapag hindi ka na comfortable sa pagme-message nila, lalong-lalo na kapag doon sa inbox na sila nagme-message. Kasi kung minsan, para ma-call out sila sa Facebook or Twitter, TikTok, YouTube na mali na yung mga ginagawa nila. Kaya kailangan na talaga na parusahan yung kanilang mga profile dahil sa mga behaviors nila. Pang 7 naman is directly message them. Lalo na kapag hindi talaga sila tumitigil, no? Hindi naman masama na mag-message ka sa kanila and i-point out mo na hindi na maganda yung mga ginagawa nila, lalong-lalo na sa mga pagko-comment ng below the belt, dun sa inbox mo, dun sa mga post mo, para at least diretsahan na. Kasi confrontation can also prevent them from committing the same mistakes again. Pang 8 naman is changing strategies sa pagbablog. Pwedeng possibility ito na mayroon talagang tao na ayaw yung style mo. Kumbaga, you cannot really please everybody. So, this also serve as a reflection na kailangan mo ding i-review yung mga previous na content na ginagawa mo. Tapos, pwede kang mag-tweaks or i-change mo lang ng konti yung mga styles mo para at least magkaroon ng another flavor and malay mo, matutuwa sila and ilalove ka na nila. Number 9 is rest back, diba? May mga comments talaga na below the belt na kailangan mo talaga na ipagtanggol yung sarili mo. Hindi naman siguro masama na mag-rest back ka, lalong-lalo na kapag alam mong nasa tama ka. So, pwede mong i-rest back, kagaya ng mga ibang ginagawa ng content creators para mapatahimik
at maparealize ng mga bashers na mali yung mga ginagawa nila at hindi na sila uulit pa. One perfect example is ito. May nag-comment na gusto niyang mag-tsugi daw ako. So gusto niyang mawala ako dito sa mundo. Siyempre ako naman medyo na-trigger, no? And kinall out ko siya na mukhang hindi maganda yung mga ganitong klaseng comment. Hindi niya siguro pinag-isipan bago niya sinabi yan. And eventually, nung kinall out ko siya, nag-sorry naman siya. And siguro na-realize niya na hindi talaga maganda na sabihin mong ganito na magpaka-tsugi ang isang tao. Number 10 is create another content. Kasi sa style na to, madadivert sa iba yung concentration ng bashers mo na kinikriticize yung isang content mo na matatabunan siya. So, kapag nag-create ka ng another content, it means madadivert talaga yung topic and hindi na doon sa binabash na comment mo. Ang ganda na ng sunset, no? Ayan. Hindi nga lang kita. Pero I hope na may natutunan kayo dito, especially kapag nakaka-receive kayo ng mga bashing o kaya negative criticisms na medyo nakakatama talaga ng damdamin. So I hope na helpful itong tips na to para magkaroon kayo ng idea how to handle bashers and eat them for your dinner. Ang isa pang surprise na tip, how to eat your bashers is pumunta ka sa beach at pagmasdan itong sunset. O di ba? Ang ganda ng sunset, promise. And yes, nakakapagkalma kapag pupunta ka dito sa beach kasi nakaka-relax talaga siya. Napaka-peaceful, wala kang kasama, napaka-fresh ng air, tapos makakalimutan mo yung mga problema mo sa buhay. Ayan. Pwede ka mag-swimming, pwede kang sumigaw, pwede kang tumalon, pwede kang sumisid. Ayan. Kaya, isa ito sa mga pinaka-highly recommended na tip para mawala ang bashers na gumugulo sa utak mo. Nakaka-relax kasi kapag magta-travel ka. Especially kapag sa beach yung napuntahan nyo na lugar or any resort na may swimming pool din para meron kang time makapag-relax. Tapos, pawawala yung mga parang sakit na dinala sa'yo ng mga bashers. Marami pang ibang tips pero ito lang yung pinaka-common and most effective na alam ko na pwede ko ma-share sa inyo as a content creator sa Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, Threads, ano pa ba, Instagram. One last look dito sa sunset before tayong umalis. Ayan. Grabe, no? Ganda. Kahit na hindi kita masyado yung sunset, basta ang importante, nakakapag-relax ka talaga. O diba? Kaya zoom ulit, zoom in, and zoom out. Kaya mag-swimming muna lang ako ngayon kasi ang ganda ng sunset. Yan. Kaya enjoy ko yung moment ko dito kasi bihira lang ako mag-beach. Kaya anyway, I hope na nakarelate kayo dito sa ating topic, especially sa mga kapwa kong content creator. Ayan. Okay, so always remember to take care, think positive, and keep away all kinds of toxicity. So, goodbye. Mwah.